Katawhan sa Dios. Happy Holy Sabbath. Mura mag very dry. Mura mag dry bone sa Ezekiel chapter 37. Mura mag walay kola, mura mag kulas kondisyon. Okay. So, niningtak nas kabuntagon sa ato nga panimbahon padayon nga atong simbahon ang Dios pinagi sa espiritu kamatuoran aron nga kita dili mabilong dito sa mga katawhan sa Dios nga iya na untang giangkon nga iyang katawhan apan nalaglag tungod sa kakulang sa kaybalo. So mala Socias 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. So tungod kay naay kahibalo nga ipahatang Dios dili man lagi humble and teachable spirit. So mao na hinungdan nga wala makadawat sa insakto o kumplitong kahayagikan sa langit. So ang usa sa pinakaimportanteng pagtulunan nga angay masabtan sa tanang Seventh-day Adventist sa tibuok kalibutan, ang pinakaimportante, usas pinakaimportanteng pagtulunan gyud nga rare natong madungog sa to iglesia kay gitabunan sa yawa ni nga doktrina. Duha ka doktrina gitabunan sa yawa nga dili gyud makalusot sa atong iglesia. The sanctuary doctrine and the perfection of character. Kining duha ka mga pagtulunan major doctrine ni siya nga gitabunan gyud siya wa kay kun masabtan ni sa individual nga sakop sa to iglesia oras na ni Satanas. Iyang hibaluan gyud knockout gyud siya. So kini kay importante kay pagtulunan nga gipahat sa Dios kanato kinahanglan nga ato ning sabton kay ang yawa karon giguba gyud niya ang ato nga utok aron nga ang atong panabot mahimong maluya ug dili nato masabtan ang daghang mga importanteng pagtulunan sa Dios ngayang ipaabot sa to iglesia. So nitak na sa kabuntagon natong dapiton ang presensya sa balang espiritu makiguban kanato nining suhito nga atong pagatunan nga kung wala ang iyang giya maglisod kita niini sa pagsabot. Tungod kay mga tinagong butang kini nga ipadayag lamang sa Dios. Sumala sa Daniel chapter 12 verse 10, only the wise shall understand. Dito sa mga wicked people, sa mga tao nga ang kondisyon Laodicea, sa mga dili humble and teachable spirit, wala sila oportunidad nga makasabot nini mga tinagong butang. Pero niadto mga nagtugyan, mga dedicated o mga humble o teachable spirit mao ay gitagaan sa Ginoo pribilehiyo nga mag-multiply pa ang atong kahayag nga atong madawat gikan sa langit. So akong giang yung tanan sa pagpangluhod alang sa atong pagkapo. Amahan nga balaan Dios nga makagagahom sa tanan nga naikaw sa trono sa kitaas-an sa mga langit. Amo ikaw ang gidaay ug gisimba nining matahong nga taknas sa kabuntagon tungod sa imong kaayos matag usa kanamo. O Dios, ang tibuok nga kalibutan nagatubang sa dako kaayo nga kalibog tungod sa mga panghitabo makahimos pagsimba nga gamonitor na lang diri. Possible this afternoon kining atong presentation karon whole morning mao ni ang pagatan-aw la kay dunay atong makaigsuonan dito sa Samar nga island, Samar nga isla sa bandang Samar, dunay island dito nga mga tao nga nag-keep og Sabbath, not only keeping the Sabbath, sama ba sa pag-keep sa atong iglesia nga remember the Sabbath day, pero naputol kama. Naka-remember lang, pero dili kompleto to keep it holy. Dili access nga nahinumdum ta, pero wala ta magbalaan. Mo hinungdan nga niabot ang Sabbath reform. Remember, Sabbath reform is one of the sealing message. Ato nang gitunaan previous sa atong mga topic. So importante ni og dili ma-reforma ang atong panimbahan sa adlaw ipapahulay, ang atong pagsimba kawang walay pulos siya. Og adunay grupos mga tao dito, Sabbath keeper na daan sila, dili lang Sabbath keeper, Sabbath reformer pa gyud. Dili pa na Seventh-day Adventist. Sa unsa sila nakumbinsi? Kanang gisgutan sa Revelation 18, kanang another angel diha nga mo light madanagan ang tibuok kalibutan pinagi siyang himaya mo kana ang mga pinatik og tungod kay ang ato nga mga literature evangelist nga nagtagtag sa mga libro dunay mga taong teachable spirit pinagi silang pagbasa kumbirtido sa mga libro. Ang makasusubo kay ang nagpalit og nagbasa ni apply, ang makasusubo ang namaligya wala. Mo to nga sa dihang nakita kining grupos mga tao sa isla nakasabot sila nga ang true Sabbath day Saturday o doon na pagi reformation. Mao na nga sa Friday humanadap ang ilahang preparation nasunod gyud. Pero naglibog sila kung magtukod tag simbahan aning isla o sa mapoy karatula. Kay mga tawa na mga tao na atay simbahan pero ay karatula mahog naghukos-pukos. Pero nag-home church na sila na sila panagtigom sa ilang panimalay. Hantong nga dunay mga Adventista nga nakasilip nga dunay practice nila diha nga ang practice sa Adventist gyud. O nga ni medyo na lamangan pa mga Adventista kay
reformer man sila nga practitioner. Unya ang nasa iglesia wa man maginabo. So buti hinungdan yatuan sa district pastor ato nga dapit unya atong aging bulan na bautismuhan sila. Pero dunay suggestion. Sa atong usa ka igsoon nga gikan sa Manila, kauban ako sa Baclaran. Pastor, dili ko tingali maayong atong isagol ni pasimba dito sa dakong iglesia karong Sabado. Kaya musagol ni simba sila dito, ubay-ubay ni sila. Pag-abot simbahan, pagkahapon, backslide ni sila. Ngano? Sila nga wa pa makailag sa Adventist, nag-apply na sa kinabuhi o kahayag sa Adventist ng gihatag sa Dios. Pero imo na ipatipo dito karong Sabado, backslide ni kay makita nila nga ang Adventista hinuon nga mo'y nag-una, wa magkinabuhi sa kahayag, naghihatag sa Dios intended unta ning iglesia. So, medyo nabato ang pastor kay tinuod man sad, ultimong pastor o magkinabuhi. Okay. So, ang nahitabo karon, ginorture sila separate gikan sa dakong iglesia nasa ilahang panimalay. So, wa pa man gyud makasurvive dito og series of lectures sa Holy Sabbath, mo ni hinungdan nga ilang gihimo karon kini nga to ang mga live nga videos nga atong gina-present sa morning, mo po niya ang ilahang tun-an dito pagka afternoon, ilalang ng tanawon. Nya mo na diha sila makakut. Hangtod karon kalois Ginoo, nagpadayon sila madasigon pinaagilas pag-monitor sa atong live nga mga presentation. So, nakatabang og dako mga igsoon. So, muna nga atong ginahimo gyud nga dili masayang kay bisan og mga matay na lang ta ang mensahe pinaagi sa recorded na naman na sa Facebook page, na sa YouTube, di na mawala. Bisag wala na ta, ang ato ang recorded diha nga mga videos kanunay na nga naghatag o pabalita sa mensahe sa kaluwasan sa mga tao. So usas pinaka-importanting topiko, the sanctuary and the way of salvation. Ang sanctuaryo o ang dalan sa kaluwasan, kinahanglan natin masabtan ni mga igsoon nga no, ang pulong sa Dios nagakanayon, the scripture which above all others had been both the foundation and central pillar of the Advent faith, was the declaration, unto 2,300 days then shall the sanctuary be cleansed. Ang isgutan dire nga ang pundasyon o sentrong haligi sa pagtuong Adventista is the sanctuary doctrine. Pero kumun ba nato ning madungog since na Seventh Adventista? Brother Gongo, pila na to katuig ka? 53? 43? 53 anyos na ka sa pagka-Adventista. Sa imong hinumduman, kapila ka kabisis na kadungog sa ato iglesia nag-lecture about the sanctuary doctrine? Ha? Sunod sa 53 anyos, wa ka kadungog? Makasusubo. Okay, so kini importante kayo. Nganong atong sabton kini ingon ang Dios sa Councils for the Church, page 347, paragraph 1, the correct understanding of the ministration in the heavenly sanctuary is the foundation of our faith. Atong giton ang last Sabbath dito sa bukid, ang may tungod sa kung unsay buluhaton ni Hesus sa most holy place karon presenting panahon. Hinumdum mo? Huwag gitawag siya og actor o bida sa nahitabong kaso karon sa langit. Kay si Jesus, maliban sa siya ang atong defense attorney, siya pa ang atong savior, siya ang high priest, unya siya pa gyud ang unsa judge. Sumo ni ang hitabo, importante kayo ang sanctuary doctrine. Continuation siya sa atong topic last Sabbath. So ato makaigsunan sa mga agoy, monitor sila ani nga programa nato karon sa pagtuon nining about the sanctuary doctrine. Nganong importante ni ug nganong dili kay nato ni madungog sa iglesia? Tanaw na tong tactic sa yawa. Christian Service, page 54, paragraph 3, Satan is a diligent Bible student. Pantayan na to. Kung ang yawa maikagon nga nagatuon sa Biblia, una ang yawa grabe magwangan na to na. Kung atong ikumpara ang atong kalidad, compare ni Satanas, layo ratas kumingking. Nagtuon sa Biblia for more than 6,000 years. Pila pa ang atong edad doon. Wa pagitay times pag-ablis Biblia. Unsa na to pagpildi ang yawa? That's why full-time Christian cannot defeat full-time devil. Full-time lang tanya, full-time ang yawa. Dili, kaya wala siya tulog. He knows that his time is sure. Nagtuon sa prophecy, naibalo siyang hapit ng iyang judgment. And he seeks at every point to counterwork the work of the Lord upon this earth. So ang iyang gihimo ron,
counterfeited ang yawa. Pag natanaw niya nga, uy, delikado niya mapagtulunan, muhimo ang yawa pa maagi nga mablock gini siya. Tanaw na to ha. Satan is a diligent student of the Bible and much better acquainted. Bantayan na to ni, nga word. Much better acquainted with what? The prophecies than many religious teachers. Normal. Mas may kaalam si Satanas sa mga propesiyas Biblia ikumpara sa daghang mga relihiyosong magtutudlo. He has ever kept well informed concerning the revealed purposes of God, that he might defeat the plans of the infinite. Therefore, he laid deep plans to control the hearts of men from what? Generation to generation. Bantayan, yan lang. And to what? Blind their understanding of what? The prophecies. Naibaluba mo kung say, the longest prophecy in the Bible, o sa man ang the longest prophecy in the Bible? The sanctuary doctrine. Kanang Daniel 8:14. The longest prophecy in the Bible. The 2,300 days or years nga fulfillment sa prophecy. O sa ituyo siya wa? Bulagan ta sa atong panabot sa propesya. Mo ni hinungdan o magtudlo kag country living, a part sa prophecy, preparation for the coming crisis. Mga tawa sila. Kay kanang tawa kasabot, muro nag-anga-anga. Wa man makasabot. Ha? Pero nakasabot na, babala ka na, kay nakita na to. Pinsido ng panahon. Pero wa makasabot, mura nagbanhid. Wala na knowledge. Okay. That when Christ should come, the people would refuse to accept Him as their Savior. So kung ang iglesia sa Dios walay saktong panabot sa propesiya, even si Jesus na gyud physically mo abot, dili gani sila mo recognize nga mao ni atong Dios. The same principle na sa karaang Israel sa first coming of Jesus Christ, sa dihang siya nagpakatao o kila na yung giatubang ang Mesiyas nga for how many years nila gipaabot, wala nila mailhi, wala nila ma-recognize. Nagtuon ba sila prophecy? Nagtuon, oy. Naa sila nag-eskwela sa School of the Rabbis, mga master o teachers of laws. Nga ano sila kaila? Ang problema ato ang understanding. Doon ay daghang nagtuon nga ang understanding mali. Kay gibulagan ni Satanas ang understanding. Ang tulo ka mga mago, dili matutaga dito nga nason. Nganong naka-recognize man sila nga ang Mesiyas gipanganak gyud rong tagnaa. Unsa may ilang nakitang sign? Unsa ilang nakitang sign? Abituon. Nganong abituon mao may ilang nahimong basihan nga niining gabi una karon intag nagipanganak gyud ang Mesiyas kay nagtuon sila prophecy. Di same parehong nagtuon, but ang diferensya ang understanding. Ang ilang panabot klaro man, ang panabot ito sa uban lahi man. Lahi, okay? So, even si Jesus na mubalik, dili nila ma-recognize. Karong panahon na, tanaw na to ang meeting siya wa. Nakig-meeting si Satanas sa iyahang mga manulunda. Part ka sa iyahang meeting nga dili ipagawas ang doktrina sa sanctuary doctrine. Part ka sa ilahang gitawag og gisabutan o gistoryahan sa ilang agenda sa ilang meeting ang about sanctuary doctrine atong tanaw. Niya ang mga lalang siya wa. As the people of God approach the perils of the last days. Mao na niya atong panahon, ha? Samtang ang katawhan sa Dios nagsingabot, dili lang nagsingabot, ni anagita ni tungtong natas kadlawan sa katapusan. Satan holds earnest consultation with his angels as to the most successful plan of overthrowing their faith. Di ang taktika. Kung kita nag-iya-iya, unsa to pagpildi ang yawa naghiusa. Kung wala tayo unity, being kita mga commandment-keeping people of God, nag-claim ta as present truth believer, dinadivide ang atong effort, wala tayo unity. Unsa to pagpilding yawa nga nag-unite man sila? Nakuha to point, ala? Then, he says that the popular churches are already lulled to sleep by his deceptive power. By pleasing sophistry and lying wonders, he can continue to hold them under his control. Tanawa.
Wala man dili big deal siya wa nimo simba. Makahalbaw tag Sabado dili big deal. Kini mga ilado iglesia. Hunahuna niya wala ni na-deceive ni. Nakabantay ba morog unsa pagsulod sa iglesia ang doktrina sa yawa? Doon igsuon nato gikas bisli. Ningon sa Brad. Atong Sabado nag-blessing mi sa among simbahan. Unya sa pag-blessing na mo natingala mi kay ang pastor imbis nga magluhod magampo gatindog unya gitagaan mi og mga papel unya nagsabat-sabat man mi nangadji sila gitawag nila na karon og litany. Kung imo tan-aw ng word litany sa dictionary, repeated na nga prayer, sambat-sambat ba. Gitan-aw nako iyang gipicturean na sa ako ang messenger. Ang pastilan pangadji gis Katoliko. Katunay namatay nga Igsoos pagtuo. Diri nga bahin sa Bayugan. Nitambong to ato mga kaigsunan, gitagaan ko og kopya. Bisan sa lubong before gilunod, ang lubnganan, ang lungod dito sa lubnganan na anapoy pangadji sabat pastor congregation. Katong dito sa blessing leader congregation. Pero ang tubag sa congregation usar gyud ka sentence nga pareho ra wala nay kalainan og ang Katoliko. That's why ako giingnan sila. My people are destroyed for lack of knowledge. Kung wa ta magtuon sa prophecies kasaysayan nga nasulod nas infiltrator ang atong iglesia kadtong wala magtuon sa propesya. Wala na sila'y dili gid sila dili wala gitawag spiritual discernment. Wa ko sila ka-discern nga gitunuan na sila pangadji. Nagabantay ba mo ang doktrina sa Katoliko na nasong simbahan? Tan-awan niyo ng manguliksyon o tithes and offering. Di ba ang prayer rating na tanan? Mag-ampo kita, ang nag-ampo, nagbasa, ang congregation gipapiyong. Nakita niyo na nga tinunto? Unya di ta magtuon sa iglesia na. Daghan na kay topic atong gituna na lamang ang uban walay panahos pagpaminaw kay nahadlok lagi palagputon sinagoga. Pareho na nga principles panahon ni Jesus. Okay? So, therefore, He directs His angels to lay their snares, especially for those who are looking for the second advent of Christ and endeavoring to keep all the commandments of God. Asa ang purpose yawa? Kasi target sa yawa? Bantay ha? Iyang gideploy, iyang manulunda, magbutang og litag. Kinsa ilang fokusan ron, katong nagpaabot ni Ginoong sa iyang ikaduhang pagpadayag na nagbantay sa iyang mga kasuguan ni akaron ang mortal nga combat ini sa spiritual war. Nagpadayon, says the great deceiver, we must watch. Kinsa ilang gibantayan karon nagbantay gyud mayong yawa. Those who are calling the attention of the people to the Sabbath of Jehovah. Once nga magtudlo kag Sabbath reform, manlagot masuko yung yawa na. That's why ang iyang ahindi sulod sa iglesia, iya gidang trigiron nga black na. Buhati nag-istorya daot na persecute na. Ayaw nagpasudla. Kay masilag ang yawa na. They will lead many to see the claims of the law of God and deceive life which rebels the true Sabbath. Rebels also bantayan yatong topiko the ministration of Christ in where the heavenly sanctuary, anxious that the last work for man's salvation is going forward. Ingo Satanas, makahibalog gani ning mga Adventista sa true Sabat bin ka ng pagtip nga huli sa Sabat delikado ta. Kay seal man sealing message ang Sabbath reform. Ato nagitunan litra por litra. The Sabbath being Sabbath reform yun. The Sabbath reform being the sealing message. Munang masuko ang yawa. Walay problema sa yawa na hinumdum ka adoy pa pulay Sabado. Basta wala ka magreforma. Pero nagreforma na ka sa adlaw ipapahulay. Unya makakat-untag unsay buluhaton karon ni Ginoos sa labing balang dapit sa langit ay delikado na. Hold unsay tactics yawa. Yon nya ha. Hold the minds of the people in darkness till the work is ended. Unsa nga buhat? Kining pagpanglaban ni Ginoos, ministration of Christ in the heavenly sanctuary. Kining iyang buhat karon, Day of Atonement since 1844 up to the present. Unsa pa? Ang gisgutan dito, kanang pagpapa sa atong mga sala.
hold the minds of the people in darkness till the work is ended, and we shall secure the world and the church also. Ingon Satanas, sige, kanang ginahuna pun ana sa mga butang kalibutanon. Kay hangtod nga mahuman si Jesus e bulatos langit, pildi na sila. Mao nang importanteng mahibalutaon sa buhat ni Jesus karon sa langit. O sa pay sugo siyawa niya. Go. Namo po yang commandment, namo yang command. Sige ni Jesus nag-ingon po daning word go. Sa Matthew 20, 28, 29 and 20, sugo po na Jesus, lakaw. Si Satanas ni sugo po, lakaw. Make the possessors of lands and money drunk with the curse of this life. Ingon Satanas, sige lakaw. Ha? Tagain sila daghang yuta. Tagain sila daghang kwarta, hubga sila. Ha? Sa kalipay nining kalibutan na. Then, present the world before them in its most attractive light. Muna nga tuluan mo kang living masako. Kanindo sa siyudad, ya imo dalos lasang. Tanawa ha? That they may lay up their treasure here, diri lang sa kalibutan, and fix their affections upon earthly things. Tanawa tactics yawa. Dili porket nakasapita padalangin sa Dios, kay ang yawa di ay mapanalangin sa. Although ang Dios nagsaad, sulayin ninyo ako karon, di ba tagaan ko kamong panalangin wala yung kabutangan. Diri sa Biblia, duha ka klase ang mo panalangin sa tao. Kay even si Sita sa iyang temptation kay Jesus, kung imo kong simbahon, akong ihatag nimo naging ngares yuta, muhatag ko na siya. Tanawa diri, di ba sila po yung muhatag? We must do our utmost to prevent those who labor in God's cause from obtaining means to use against us. Nganong na-paralyze ang buhat? Kaya ang kwartang supposed to be ihatag sa mga nagbuhat ng mga missionary. Dili mo abot kay gipalit o yuta, gipalit sa ilang sariling kalayawan, tanang kagustuhan, ang selfishness nga pagbaton sa salapi nga wala masabti sa mga steward nga kinili unta intindi nga mapadali ang buhat sa Dios. Maoy nakaparalyze. Tanawa. We must do our utmost to prevent those who labor in God's cause from obtaining what? Means to use against masuko di ang yawa og natay budget para sa ministry. Ingon sa nganong ipalit wa imo pa man i-budget ko medical na ipalit na. Ipalit na cellphone pa ng branded. Suma-divert. Kaya di lagi gustong yawa nga mag-budget kag para sa buhat. Kaya kung walay budget ang ministry, paralyzed man. Paralyzed. Kung saan yung paglihok without money. As of now, kinahanglan ang kwarta. Ha? Nag-ingon ang Diyos to Mrs. White, dili kinahanglang makulangan atong padagdanan sa paninapi nga makabaldas buluaton. Samtang magamit pa kini. Pero kung dili na, ang Diyos naman ang magkontrolar sa buhat. Ha? Pag-abot sa final test. Okay? Keep the money in our ranks. Sige lang, dili na ning kwarta intended para sa ato. Ayaw yung tuguting gamito sa ministry na. The more means they obtain, tanawa ha? The more they will endure our kingdom by taking from us our subjects. Nakita na ito nag-unsa kadelikado na yung salapit. Make them care more for money than for the upbuilding of Christ's kingdom and the spread of the truths we hate. Tanawa! Ay, bahala. Sige, i-divert na. Kana bitawa pa tayo kwarta. Ang atong balansi sakto. Pagkadaghan na divert sa daghang mga kalibutanon ng mga huna-huna. Kay dili lagi gustong yawa nga spread out ang gospel, and we need not further influence. So kung dili spiritual ang atong top priority, dili nahadlok ang yawa, wala mahadlok ang yawa sa atong influensya. For we know that every selfish, covetous person will fall under our power and will finally be separated from God's people. Ayan, klaro kayo. Nga giisgutan din nga ang yawa naghimog daghang pamaagi nga ma-divert ang atong focus sa espirituhanon nga mga butang. Gani si Jesus nagsulti siya sa John 14:6. I am the way, the truth, and the life. Siya mao ang dalan, ang kamaturan ug kinabuhi. Walay bisan kinsang makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kang Ginoong Hesus. Mao kini ang iyang pulong. O sumala sa Salmos 77 versikulo 13. Thy way, O God, is in the sanctuary. Tanawa ha? Ang imong dalan, O Dios,
mao ang balaang puloy-anan. Kinsa ba ang dako nga Dios nga sama kanimo? Muna ang gisgutan. Padayon sa kapitulo 68 versikulo 24 sa Salmo, nakita nila ang imong pagpanaw. O Dios, bisan ang mga pagpanaw sa akong Dios, sa akong hari ngadto sa balaang puloy-anan. So pagkisgot balaang puloy-anan, sanctuaryo ang gimain anak niya sa balaan nga kasulatan. Now, what is the sanctuary? Bantayan ginato ni one step at a time, ingon sa Ginisos sa John 16:12. Daghan pa akong igsusulti kaninyo apan dili pa kamo makahimo pagdala nini karon. That's why ang principle sa pagtudlo, one step at a time. Pugson man atong ipuga ang tanang atong hibalo ang kahayag sa usa ka panahon dili gusto ang Dios ingon ni ana. Step by step ang atong paghatag sa pulong sa Dios. That's why ang nurturing nga program sa ministeryo o sa soul winning ang pinaka-importante o dapat mao'y pinakataas ang oras o panahon nga igugol. Si Apostol Pablo dili biyaan ang iglesia. Human kini makasabot umudawat kang Kristo ingon nga manluluwas, human sa bautismo dili nagpasabot, human na ang iyang responsibilidad. Kay ang nurturing mo ay pinaka-importante sa tanan. Kung ang kalag gikan sa pagkabautismo after how many years naara gihapon na sa iglesia, mao na tinuod nga bunga. Pero humas bautismo, pagkanik sa batwa lagi makit wala na. Nga naman, gilord ang standard sa tuwing iglesia karon kay ang purpose nila ang popularity. That's why ang ilang goal karon nga mudaghan ang numeros bautismo, wala sila ipaki sa membro, basta ma-report na ka. Mao na siya ang reality. Gilord ang standard. Wala masunod ang Mateo 28. Di sino yung biritaman ang nasunod sa iglesia. Ang versikulo 20, wala. Pag ingon dito, lakaw kamo sa tibok kalibutan, iwali may balita. Unya og dunay mo to, bautismuhan sa ngalan samahan sa Anak ug Espiritu Santo. Gituman kini sa Iglesia Adventista. Milakaw nagwali nagbautismo. Pero ang bersikulo 20 nalimtan, ang bersikulo 20 nagsulti, og tudloan sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo. Kaninyo, tanan ipatudlo. Tanan nga naa sa law and testimony, being a word detector. Sa True Revival, page 63, paragraph 1, we have a detector to discriminate between the truth and error to the law and to the testimony. If they speak not according to this word, it is because there is no life in them. Ipatudlo na tanan. So kay naaman sa law at testimony, kining mga present truth, kay mao ni siya ang importante gyud sa atong panahon karon ngani ang Dios sa Mateo 24:45 nag-ingon siya, nagkinsa ba ang maalam og kasaligan nga ulipon nga akong igaka padala sa akong katawhan sa pagpakaon kanila sa pagkaon sa hustong panahon. Meat in due season. Kanang meat in due season, present truth in our time. Na nasa early writings, page 63. There are many precious truths contained in the Word of God, but it is the present truth that the flock needs now. Presenting kamaturan ang gikinahanglan, especially kining sanctuary doctrine. Usan ni sa pinaka-importante sa present truth. Kay gikan 18th century, 1844, up to the present, wala pa si Jesus mugawa sa most holy place sa sanctuary sa langit. Okay. Maghisguta og sanctuary, kung atong tanawon, a holy place, matupan ni Walker, sa Webster, a sacred place, kang Cruden, a holy or sanctified place, a dwelling place of the Most High. Muna siya ang definition, maghisguta og sanctuary. The sanctuary is where God dwells. Sa Isaiah 57 verse 15, kay kini mao ang giingon sa taas ug sa usa nga halangdon nga nagpuyo sa walay katapusan. Kan sa ngalan mao ang balaan, ako nagapuyo sa taas ug balaan nga dapit. Uban kaniya usab nga adunay usa ka espiritu nga mahinulsulon ug mapainobsanon. Nindot no? Kisay kauban espiritu mahinulsulon ug mapainobsanon. Aron sa pabuhi sa espiritu sa pagkamapaobsanon o aron sa pagpabuhi sa kasing-kasing nga mahinulsulon. Okay. Sa Jeremiah 17:13, okay, nagisgot diri, o Jehovah ang kalauman sa Israel kadtong ning biya. Tungod kay sila. Okay. Ang gisgutan diri, ang trono sa Dios gikan pa sa sinugdan, mao ang dapit nga iya puloy-anan, mao kini ang sanctuaryo mga igsoon. Did God told Moses to build the sanctuary on earth? Kung magisguta og anino, kay matod pa ang earthly sanctuary landong sa heavenly sanctuary.
So kung unsa ang dagway sa heavenly sanctuary, dapat mao gidagway sa earthly sanctuary. Nang pangutana, giunsa man pagsiguro ni Moses ang sanctuaryo nga iyang gitukod nga parehas gyugnaong sa heavenly sanctuary? Doon na ba experience si Moses sama kay Mrs. White nga ang iyang espiritu gidala sa langit? Unya gipakita ang dagway sa sanctuary sa langit aron makuha niya ang insaktong formula sa iyang gihimong earthly sanctuary? Di wa ba ta na ma-confuse? Giusa pa siguro. Landong, anino siya. Unya kung usay anino, dapat pareho gid sila og porma. Ang earthly sanctuary ug ang heavenly sanctuary. Atong tanaw ng sugo sa Dios sa Exodus chapter 25 verse 8, and let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Gipabuhat sila og sanctuaryo aron ako ingon ang Dios magapuyo taliwala kanila. Naibalo ba ta ang present truth sa gitawag sanctuary dili lang sa ministrasyon ni Ginoo sa langit. Ang present truth about the sanctuary dunay gitawag family sanctuary ug dunay church sanctuary. Sa atong panahon karon gitun-an ta na sa ato ang another topic nga gitun-an kanang atong worship hall sa atong panimalay sanctuary na sa atong panimalay sa family. Pero sa church kining iglesia mao ni siya ang sanctuaryo sa iglesia. Okay? Where did Moses get the pattern, the plan of that structure? Kay gipatukod man siya og sanctuaryo, di man pud ni Moses nakuha ang pattern. Sulundan ba sa paghimo? Kilisod kung nagbuot-buot sa buot nga wala siya ideya. Naagilay plano. So may plano ani, so may disenyo ani niya. Okay. Atong makita Exodus 25 verse 40. And look that thou make them after their pattern, which was shewed thee in the mount. Inindot no? Gipakita kaniya, tanawa, buhaton mo sila sumala sa iyang panig-ingnan. So doon ay gipakita, nga gipakita ko kanimo dito sa bukid. Uy! Sa dito na si Moses sa bukid, gipatanaw sa Dios niya ang pattern sa sanctuaryo nga iyang tukuron sa yuta. So wala tay doubt nga ang sanctuaryo, ang forma, ang arrangement sa sanctuaryo sa yuta, maogyod siya ang naa sa langit. Kay gipakita man kini sa Dios. Kapitulo 26, versikulo 30, matud pa diri, o pagapatindugon mo ang tabernakulo, sumala sa panig-ingnan niini nga gipakita kanimo dito sa bukid. So dunay pagpakita sa Dios. Okay. Sa kamingawan, diha sa ato mga ginikanan ang tuldas pagpamatuod ingon sa gitugon sa Dios nga nagsulti kang Moises sa pagbuhat niini subay sa panig-ingnan nga iyang nakita. Dunay panig-ingnan. Nakita di ay ni mga igsuon, no? Ni Moses. Nagpadayon sa Hebrehanon 8:5. Ginaalagaran nila ang hulad og landong sa langit nung dapit nga balaan. Landong. Kay sa hapit na si Moises magpatindog sa tabernakulo, gitugon siya sa Dios nga nagingon, tan-awa baya nga ang tanan pagahimuon mo mahisubay sa sumbanan nga gipakita kanimo dito sa bukid. Tan-awa ha. Concern kayo ang Dios ha sa sanctuaryo nga tukuro ni Moses nga dapat dili magkabaksuhi ang pagbisan asa ang candlestick, asa dapit ang Ark of Covenant, asa dapit tong mga parts sa sanctuaryo ingon gila Ginoo. That thou make all things according to the pattern should be in the mount. Careful Moses sa pagbuhat nimo sanctuaryo nga ang sumbanan kinahanglan masunod. No. The sanctuary on earth made by Moses was a shadow or a model of the heavenly sanctuary. That's why careful nga masunod yun ang langit nun. Kaya kung dili mao, ang gihimo ni Moses malinis ng understanding sa tao sa konsepto o sa pagsabot sa heavenly sanctuary. What is the reason behind why God told Moses to make a sanctuary? Concern tani, o sa magirason? Nga naman nga nagsugo mo ginang Dios ka Moses nga pahimuon og sanctuaryo. Ang historical background mga igsoon. When God created man in His own image, the life and glory of the heavenly garments surrounded and covering them, and because of that, they can stand face
to face in the presence of his Creator without being destroyed when God visited him in the Garden of Eden. So ang kasaysayan kaniya to before sin, wala pa mosulod ang sala, dagway og naong sa naong makita sa mga tao ang Diyos nga magbubuhat. Pero human nakasala, dili na gid pwede kay mamatay man ta, di na to kayang tutukan ang himaya sa Dios. Then what happened when our first parents sinned against God? Niya, Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. So kayo nakasala man, nakabsan kitang tanan sa himaya sa Dios. That's why dili ta makaharong sa Dios. Dili na to kayang tutukan ang himaya sa Dios. Okay. What are the two meaning of the glory? O sa may duha ka kahulugan sa gitawag himaya. Sa Exodus 33:18 and 19. And he said, I beseech thee, show me thy glory. Okay. Og siya mingon, ginapangalyo po ko kanimo nga ipakita mo kanako ang imong himaya. Og siya mingon, pagapaagion ko ang tanan ko nga kaayuhan sa tubangan mo, og igamantala ko ang ngalan ni Jehova sa tubangan mo, og ako magamaluluy-on sa akong pagkakaluyan, og magapakita ako og puangod niadtong pagapuangoron ko. So the glory and the character of God is revealed in His chosen ones. Okay? So, mo ni siya ang characteristics sa Diyos. What kind of manifestation of the character of God? And the sight of the glory of the Lord was like devouring power on the top of the mount in the eyes of the children of Israel. So, sama sa kalayo. Nga nagaot-ot dito sa kinatumian sa bukid. For our God is a consuming fire. Okay? Tungod kay atong Dios usa ka kalayo nga nagaot-ot. The glory of His character like a devouring fire. What happened when our first parents sinned against God? Again, tungod kay tanan nahimo nga nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios. Sa Bible Commentary Volume 1, page 1084, come short of the glory of God, meaning the lights of the garments of heavenly innocence departed from them. So katubitong pagkapatay katong ilang sapot sa light and glory nga nawala nila ni bulag, the clear and perfect glory or light that had formerly surrounded them had lightened everything the approach. Nindutan no murag ang aninipot, muhayag mampod pero patay sindi mampod ang iyang suga. Pero ang tao niadto hayag yun. O asa siya matutungod sa himaya, gaamag no? Gaamag. But deprived of that heavenly life, the posterity of Adam could no longer trace the character of God in His created work. Tungod kay misulod man lagi ang sala. So unsa may epekto o resulta sa sala sa diha nga ang himaya mibulag na sa tao. Sa Genesis 3:8-10, og hindunggan nila ang tingog ni Jehova nga Dios nga naglakaw sa tanaman sa kabugnaw sa adlaw, og nga nagtago ang tao og ang iyang asawa gikan sa tubangan ni Jehova nga Dios sa taliwala sa mga kakahuyan sa tanaman. So ang resulta sa sala, once nga ang tao guilty, mutago gid siya. Mao na siya ang reality. That's why sa itong panahon karon, di ka nakita tao wanted nga basta-basta magpasarmang-samang og gawas. Ang butrong Adventista kinanago naman wanted na tingali. Hadlok naman imbang sig wanted na. Kay ang realidad kung mutago ka usa man. Kung sa ibot pasabot kung mutago, guilty. Saan ka? Nya sa imong sala ro di na magpakita simbahan, guilty na. Nakita na to na. O si Jehova nga Dios nagtawag sa tao ug nagingon kani hain ka. Og mitubag siya. Hindunggan ko ang imong tingog sa tanaman ug nahadlok ako kay hubo ako ug mintago ako. Sumo na ni siya ang bunga sa pagpakasala sa tao. So tungod niini nga sala mga igsoon natong hibaluan, unsa may nahitabo sa nahulog nga tao sa diha nga ang sala misulod na sa kalibutan. Na atong tanawon mga igsoon sa Genesis 6 versikulo 5, og nakita ni Jehova ang pagkadautan sa tao sa yuta, dako og ang tanang pagpalandong sa mga unahuna sa iyang kasing-kasing lunlon mga kadautan lamang gihapon. Muna hinungdan tungod ni ining bunga sa sala,
nga lunlon kadautan kani nga prinsipyos mga tao kaniadto nagdesisyon ang Dios hugasan ang kalibutan pinaagis tubig o gigamit nga instrument nga mensahero si Noah. Imagine 120 years nga nagwali. Ikaw ko 120 years. Pagkuha ko nimo gliman ron. Ipa-ground work niyo din ha o asa na pwede ipa-ground work. Sulod sa 5 ka buwan, 0. Ganahan pa ba mo kuha niya sunod buwan? Sa ko ning 5 na di pwede ka bulubay mo study wa gibautismo. O kita tingali toy nagsugo ni Noah. O kita Dios ba ito nagsugo. O sa kang klase nga magwawali 120 ka tuig wa may bautismo. Ikaw karon magkuha gliman, malipay ka nagkuha pila ka tuig, updates ka tuig, itlog way report. Pero ngano wa man yun? Ngano man may mga bata boring nga magwawali si Noah? No. Tungod kay ang tao tig-ana gyud kasing-kasing kay ang sulod sila una-una dili man espirituhan ng mga butang. Puro man mga kadaotan. Now, saan mo niyo pagwali na? Makasiyang na kas-tao wala interes maminaw. Sulay karon sulod sa iglesia. I-present ang present truth. O saan pagkasabot? Ha? Sa kaigsuunan, sa iglesia, dili man ganahan maminaw. Nagtanaw pala sa ibong naong, mura na magiyawaan. Nya ang wali pod sa ato mga leaders dito sa Episo, doon na isang leader na dito, director of preacher. Signaminaw. Ingon siya. Diri sa ato iglesia, doon na gani mo sulod diring option nga identified ninyong option gyud. Abugan ninyo sa gawas. Bunlutan ninyo ayaw niyo pasudla. Ayaw gid niyo tagaig bahin. Pahawaa sa iglesia ug mahimo bunali. Kapakutan na mo ni winalihan sa alagad sa Dios o alagad ni Satanas. That's why may ngunta nga kung kamoy tinuod nga mga magbalantay sa karnero, signaminaw mo ron, kapilabit na talaga ingon nga comparative study, probe ninyo nga ang nagtudlog present truth, opsyot. Kay kami sa mong side, among i-probe nga kamo dihang naas-taas nga pangatungdanang nagsupak sa presenting kamaturan, wa mo day mahibalong kamoy opsyot. Ano nagkasimple niya, o ang opsyot gunalan, kamoy unang gunalan. Tama? Pagunalan na yan. Kanang ikaw may mukhaon sa imong kagalingong pulong. What you reap, what you sow is what you reap. O kung sa imong gipugas mo na yung mga nihon, pabunalan ng option, pagtuon na to, ikaw option, ikaw bunalat membro. Muna hinungdan sa katapusan mga adlaw, sa paghatag na sa 7 ka hampak. Pila ka pilo ang hampak sa pastor? Nabasa na to na, di ba? Napulo ka pilo. 10 times, 10-fold ang ilang hampak. 7 ka hampak times 10. Pila? 70. Kay pag-abot sa decree nga pangitaon sa iglesia, ha? Sa mga commandment keeping people, kadtong remnant nga nagtagos sa bukiran, kailan pa mo intervene ang Dios. Pag intervene sa Dios, matuwi silang utok. Dili na tong commandment keeping people pangitaon. Moadto sila sa pastor. Ito nagitunan nindo kayo, no? Pastor, inguni mo nga kadtong sa unang nagdalas mensahe sa presenting kamaturan, nagtudlo na mos pagpangandam, mga salbahe to, mga yawa to, mga maminaw mi, mga impirno mi. Tanawa karon diwa mi makapangandam nining dako adlaw nga moabot ning kalibutan. Tanawa karon usay ginangatan nato dawat ag hampak. Inguni mo pastor mga dawtan tao to. Wa na inumi mo sunod, binasulay na. Amahan ngadtos mga anak, asawa ngadtos bana, ginikanan ngadtos mga anak ngadtos ginikanan. Unya ang mga ministro dili makalikay sa hampak nga ipahamtang sa Dios, pinaagi silang membro na pulo kapilo nga kasakitan sa hampak ang dawaton sa mga pastor. Pagbasa na ko ng quotation 10 times man yan, ayaw na mo pagpastor, di mo sincero. Tadaron mos membro ninyo pag-abot sa panahon. Dili nila lima, dili ni joke ni. Ha? Kay kining pagpangalagad nato sincero ni. Take it or leave it. Black and white. Morning hisgutan pointed testimony ang gikinahanglan sa iglesia karon. Kaya nga atong iglesia nagpakabuta bungol. Ha? Isaiah 59 versikulo 7. Ang ilang mga tiil manalagan padulong sa kadautan. Og sila madali nga muula sa dugo nga inosente. Ang ilang mga unahuna mao ang mga unahuna sa kasalanan, kasubanan o kalaglagan anaas ilang mga alagianan. Sila wala manghibalo sa dalan sa pagigdait.
o walay hustisya sa ilang mga paglakaw-lakaw. Sila managhimo alang kanila og baliko nga mga dalan. Bisan kinsa nga mulakaw nini, wala makaila sa pakigdait. Kanang maghimog baliko nga dalan. Pag naay mo abot sa iglesia magtudlo og revival and reformation. Unsa may motibo pasabot anang revival and reformation? Pagpapuhi nga mensahe og pagreforma. Once makadungog ang iglesia og nay nagdalag reformation nga mensahe, ang musantik sa utok gikas liderato dayon ngadto sa membro opsyon. That's why kung dunay pribilehiyo ako karon, kung dunay pribilehiyo makasulod dito, dili na ko magdala og revival and reformation kay opsyon man. Ang maayo anang iwali nila deformation. Tiwasan. Mga igsoon, pila ka oras yung simba sa Sabado? Ni sila, habdira brad. Aw. Sa sunod Sabado, usa ka oras pamuli na mo. Yung tilag, yawa na ba rin nagwali? Labong bitang walihan mo reformation, nasuko mo kay opsyon. Tudluan hinumurog, isa ka oras sa simba. Kinatuni ko ginada ba? Sige, uli na mo, libre na mo. Kunyang hapon, pamalingki mo. Kung sama na, reformation, deformation. Oh. Basig na may gustong iwali nila. Kaya nga tutudluan mag-reforma, masuko man. Pero tudluan, deformation, basig. Ma-recognize nila na. May sila, praise the Lord! Di na kayo nila dugay manimba, kaya isa na ka-oras ang mensahe. Ako, mabinay nakapaluyan ako nito kung Luzon. Kaya lahi ba yung espiritu sa mga Tagalog, kumpir sa mga Bisaya. Pag-abot ni mo Luzon, o dili ka, o dili, dasig kayo kapag abot dito, pastang, mapituhan gini mo pagpangalagan. Niabot ko sa Nagilian San Fernando, La Union. Kuyog na ko kung tita, Katoliko. Sige, make share dito. Si tita, bisang Katoliko, tit sa bulsya. Ganahan kayo sa Minas Polo Ginoo. Iko tita, Sabat na ron, kuyog ta. Huwag ko katultor simbahan diya sa lungsod. Sige, kuyog ta ka. Ya, kuyog po itong mga anak niya, mga minyo na, ganahan to kay banding kayo mga pamilya. Ato, pag abot na mo simbahan, alas 9:30. May sarado mga pultahan. Di ko basig, walay simba din tita, basig og fellowship siguro, nasa other nga mga lugar sila na simba. Sa ato lang hulaton kay, kasagaran ako makita din, mag-abli alas 10. Alas 10, wa ko ito'y COVID ha? Wa pa'y COVID, mauna ito'y ilang practice. Di hulat-hulat bidas pultahan, pagkataon-taon, na itigulang babaeng ni abot. Kunay, happy Sabat! Happy Sabat din, saan kayo galing? Diyan kami galing sa Nagilian, sa Barikir, Barangay Barikir. Ay, salamat sa inyo, dito kayo nakapagdalo ng simba. Buti na at medyo naaga-aga dating mo, pero alas 10 na. Ingon siya, kasi ako ang may dala ng susi. So, ang nagdala susi, alas 10. Sumot pa sabot, ang membro, alas 11 na, kaya nagdala alas 10 na mabot. Abli, puntahan. Suot namin dito, di kami na lang dito siya, kanta-kanta na sugod, maglisod na po ko silang alawiton kay Ilocano man. Nausawa man nato ng Ilocano mga alawiton, di huwat-huwat yung hanga dito mga abot. Taon-taon nagabot mga kaigsunan, 1, 2, 3. Pagkakurong na nila, hapit na alas 11, pagkakurong yun, himo program, diretso pulpito, kanabang pattern na to sa second service. Mauna na yung program dito. Sa mayroon tayong panauhin, siya ang bigyan natin ng part sa ating di matumatawag og second service. Sa pagtawag second service nga may first service. Kung dili ito second service, kita mura Katoliko ng formula ba nga isang ka oras simba kay nangabot sugod alas 11. Di ako dito sermon ko naglisod kung saan man mga tawhana asa man sugdan dapit kana bang meet in season nila unsaon man mga tawhana pagpasabot bisan Adventista ni wa kay kasabot sa Sabat unsaon man usa may iwali ni mga tawhana ni kung naglibog jud ko unsaon pagpasabot din pagkahuman sa sermon pagkauto sige biso-biso happy Sabat ingon din ko nga mamayang hapon anong oras mag-start kasi babalik kami sila kapatid hapdi lang kasi kami dito Ako bakit saan kayo mamaya? Sa uwi na yung iba doon sa bukid, yung iba nandun kasi sa malayong barangay. Kaya ngayong hapon, mamalingki na yan sila para sa tindahan nila bukas, para sa bundok. So, ang hapon di ay pamalingki nila. Buntag simbaw sa kauras. Ningog, mauni pangalagara, mag-unong ta iperno aring dengan. Nya karon pag-abot sa COVID. Kaya ang gobyerno na ingon nga, why simba? Niingon po mga pastor nga, why simba? Perting lipaya atong grupos mga tao. Isa na ka oras yung ilang i-practice daan niya, giputol pag sa kauras, tamling-tamling sa kalipay. Karon bubintaha, kaya wala naging sa kauras. Mind conditioning. Pag ingog may simba, tanawa o kinsay faithful. Kinsay affected kayo. Kadto mga tao nga na Puyo City, apektado gini ani nga crisis.
Pertong tuas country. Kalois Ginoo. Gikas pagsugod sa COVID, hangtod karon, walay balda ang panimbahon sa tuas posisyon sa bukid. Nga naman, design ni sa Dios. Pero og nisunod pa lang unta daan, dili ta apektado. Pero katong wala, nya naanad na pog lapas-lapas, apan din naging lipaya. Salamat sa Ginoo nga way simbarong Sabado. Mao gini mahitabo aning realidad sa kinabuhi mga igsoon. So ang pulong sa Dios nagingon kay nahibalo ako nga walay maayo nga nagapuyo sa sulod nako nga sa ato pa sa sulod sa akong lawas. Aniya kanako ang pagtinguha sa maayo apan dili ako makabuhat niini. Tan-awa ra gud. Ha? Sulti Apostol Pablo, gusto ginakong tang puro maayo kung buhaton. Pero ang reality, ang iyang mabuhat katong dili maayo. Huna-huna na lang tamad mura bag sa kakapoy itong lawas trabaho sa ibang adlaw, maguna-huna ta sigdanan nga mag-worship sa ta. Pero atong lawas knock-out na. Ang una-huna na lidaghan nga nag-worship ta. Nakuha na itong punto na. Unya pagkabuntag, karak-karak dali sa trabaho, mag-una-huna nag-worship, wala po makahimo. Wag gini, pildi kita niya, di na ito ni madao. Kay dili ako mabuhat, dili na ako mabuhat ang maayo nga gitinguha ko. Mao hinoy ginabuhat ko ang dautan nga wala ko tinguha. Grabe ni no. Kini experience yang Pablo, experience ko din nato. Nga usahay ang atong gusto, dili mao unya ang kabubuton sa Dios dili mahimo o ang atong gusto mo atong mahimo. Karon kung mao'y ginabuhat ko ang butang nga wala ko tinguha, dili na ako. Mao ang nagabuhat nini kundi ang sala nga nagalublob sulod nako. Aminado gyud sa Apostol. Dunay sala tanggi sipitan. Mabitaw nang maningkamot ta. Kini bitaw pagpangalagad nato, dili kita makontinto nga reformador ta, presento believer ta, dul na tas kanudlanan. No. Kay ingon Ginoo once nga moabot ta sa kanang punto nga pagkakontinto, nya moabot ang punto mo kumpiyansa ta. Dito ang delikado. Mo bito nang ang pulong sa Dios, strive to be among the 144,000. Kung magisgot ang strive, dili na basta-basta nagpag-antos mo. Paningkamot. Kung sayo ni, maningkamot o balita, sayo ra. Strive to be among. Paningkamot yun. Ha? Paningkamot yun. Muni nga, iyahay kita paningkamot nga mahimong sakop sa 144,000. Kini nga itong pagtuon ko na maigsoon, 150 slides. Ang atong oras, alas 11:30. Ang atong na-present nga topic, doon ay 40. So napay balance ng 110. No need to panig sanctuary doctrine man eh. So part 1, part 2, part 3. Okay, so mo-break ta kadali, mo dawa ta og mga mises alawiton para ato pong matagaag pagtagad kay base di na nimo balik sulod sa bad ni ubang manimba na nagdala-dala na gitar unya di maka-present. Okay, asa kinsa may prepare sa inyo? Kini siguro inso family atong tagaan og pagtagad sa ilahang awit.